Siyempre, Okay, lima-limang tanong, no? 10. Sino ba? Sino ba magtatanong? Ako muna. Ayun. Jan 1-1 topic natin, tama ba? Oh, sige. Okay. Ano kahulugan ng logos ayon sa sa mga Bible scholar? Hmm, pag sinabi mong logos, di siya rema. Kaya, ang kalalabasan ng... Wait lang ha, ngayon pa lang aminin ko na kung Greek yan or ano, di ko pa napag-aaralan yung word by Greek. Pero sa akin sasagutin kita be honest, yung word na tinutukoy sa John 1:1, tumutukoy yan spiritually. Hindi siya literal na word, kundi tumutukoy siya bilang espiritu. Espiritong kasama ng Ama nung pasimula na binanggit naman sa sumunod na talata. So mali yung word doon. Hindi siya word. Tama yung word pero hindi literal na word yun. Kundi tumutukoy bilang espiritu. So yung para sa iyo yung word yun ang espiritu. Okay. Oo, siyang espiritu sapagkat ang kasama niya espiritu. Eh yung Ama espiritu naman ah. So dalawa na espiritu nun. Oo, galing siya sa espiritu mismo ng Ama. Okay. Okay, huling tanong. So ang sabi mo yung word may pinanggalingan. Oo nga, kasi yung pinanggalingan niya, eternal din naman. Pag sinabi mong eternal, attribute niya yon. Kaya, kung ano yung kakayahan ng Ama, ay kakayahan din ng anak. Which is tinutuko yung word bilang spirit. Spirit form ni Kristo yon. Sabi niya hindi daw literal na word. So spirit daw yung word. At yung spirit na daw yon mula sa Diyos yung sabi niya. So yun muna yung mga naitanong ko sa kanya, mamaya na natin elaborate kung tama ba yung pinagsasabi nito. Hindi niya naman nasabi kung ano talaga ayon sa mga nagsipag-aral kung ano yung kahulugan ng logos. So inamin naman niya na hindi pa niya na kumbaga nadaanan. Okay? Okay na. Ay, eto, alam ko sasagutin mo naman ako ng honest dito. Hindi naman kasi ako nagmamagaling sa mga aral na word by word, Greek, Hebreo, kasi Tagalog tayo eh. Para sa iyo, yung logos, anong kahulugan? Yung kahulugan ay narisan ng mga nagsipag-aral. Tinumbasan nila yan ng kaisipan, idea, plan o panukala. Na yan naman yung mababasa sa banal na kasulatan. Okay. Tinatanggap mo yan na yung panukala na yon galing sa Diyos. Syempre, yung word galing sa Diyos yun. Tinatanggap mo ba na yung panukala na yon ay naging laman? Nung matupad, yung kaisipan na mula sa Diyos, nung matupad, saka pala nagkaroon ng being, naging laman o ng matupad, laman o tao. Okay. So yung kaisipan na yon na galing sa Diyos, tinatanggap mo na Diyos din. Yung salita kasing theos doon, kaya wala siyang definite article. Hindi siya identification. Kaya mali na ang isipin, likas na kalagayan ng logos. Kundi yun ay katangian kasi wala siyang tiyak na pantukoy, kaya qualitative ang pagkakagamit. Kaya nagpafunction siya as adjective. Okay. Last question. Sumali na ikabit yung God doon sa word. Hindi, kasi nga, ang pagkakabigkas, the word was God.
Hindi siya the word was the God. Inalis niya yung artikulo. Kaya ang function ng salitang theos ay adjective or qualitative. Hindi siya identification. Ako naman Okay, okay. Okay. Sa John 1:1, para sa akin sa John 1:1, yung panukala na yun, hindi yun basta panukala lang, kundi may kalagayan mismo. Alam mo kung bakit? Kasi sa sumunod na sita, sabi doon, and the word is with God. Pag sinamong is with God, kasama ng Diyos. So may kalagayan siya bilang persona. Kasi paano siya magiging kasama ng Ama kung nasa isipan lang siya? Dapat ang nakalagay doon, ano ba English ng kaisipan? Dapat nakalagay doon, literal na nasa isipan siya ng Ama. Ang nakalagay, and the word is with God. Tapos sa sumunod na talata sa John 1:14, and the word become flesh. Pag sinabi mong become, may pinagmulan siya. Bago siya maging laman, may anyo siya. Kasi nakalagay, become. Dapat, direkta dapat. And the word, live in the flesh. Kasi nasa kaisipan eh. So, hindi. Ang nakalagay, become. So, parang ang labas, may pinanggalingan. May pinanggalingan siya bilang anyo. So, kaya, mahirap sabihin or mahirap ipilit na kaisipan lang yun. Kasi, kung kaisipan lang siya, bakit naman siya nilagay dun sa talata na kasama ng Ama? Aber, kung sa kaisipan siya, bakit di ginamit mismo yung salita na sinasabi or inuuri sa Diyos na nasa isipan? Ang nakalagay, hiniwalay. Alam bakit hiniwalay? Kasi nakalagay, the word is with God. Hiniwalay. Hiniwalay siya at sinabing kasama ng Ama. At sa sumunod na talata, makikita natin na yung anyo niya ay become flesh or nagkaroon ng laman. Sa madaling salita, tumugma na sa Pilipos 2:6-8 na sinasabi, bagamat siya ay Diyos, ay di niya inaring maging Diyos, kundi inubad niya ang pagka-Diyos. So doon pa lang, yung anyo na yun, anyong Diyos na yun, may kalagayan na yun, may identity na yun bilang Diyos. At kung sino man siya, ang pangalan niya, mababasa mo mismo sa Genesis na sinasabi nga, siya ang banal na espiritu ng pasimula na sumasa ibabaw sa tubig. Sabi doon, kung yung word tumutukoy yun sa banal na espiritu, sa sumunod na talata, yung banal na espiritu nga ay kasama ng Ama at yung banal na espiritu ay nagkaroon ng laman or yes, naging laman. Tapos na, rebuttal naman. Bro, Mega Music, 5 tanong, rebuttal. Sabi mo, yung logos, hindi yan kaisipan. So, para sa'yo, yung logos ay may kalagayan na ng pasimula. Yes or no? Oo, may kalagayan na. Yun. Kung may kalagayan na, saan siya category sa... eto tanong ko. Indefinite being o independent being? Ano ba yung, wait lang, ano ba Tagalog indefinite? Medyo mahina tayo sa English eh. Honest lang naman ako. Honest lang din ako. Sige, ano ba Tagalog na ng indefinite? Tagalog mo na lang kapatid para mas malinaw. Mag next question ka na, Mega Music. Di naman pala niya Next question na lang ako, bro. Sige. Kung ang logos ay may kalagayan na, may physical ba siyang anyo? Kung physical, wala. Kasi espiritu siya eh. Ngayon. Nakalagay kasi doon, yung word ay Diyos. Pag sinabi mong Diyos, espiritu yun. Ilan ang Diyos sa talata na sinasampalatayanan mo sa John 1:1? Sa John 1:1, ang binabanggit doon na Diyos ay espiritu.
Pag sinabi mo naman salitang Diyos, divine, Objection, moderator. Ang tanong ko ilan? tinutukoy lang yan, divine name yan. Ay, ano yung objection? Ang tanong ko, ilan ang Diyos niya doon sa John 1:1? Oo, ano siya bro? Answerable by digits bro. Ano? Amen. So, Ay. ilan daw? Okay, isang persona ng Diyos. Okay. Isa lang ang binabanggit na Diyos doon sa talata. Hindi mo na Isang mabago. isang persona. So, kung yung Diyos na kinaroroonan ng berbo ay Diyos din, at ang sabi mo, yung berbo ay espiritu, Diyos din, ilan na ang Diyos mo doon? Sa sumunod na talata, yung the word is with God, naging dalawa. Pero yung sa John 1:1, isa lang yung tinutukoy. So, sa munod na talata, ang sabi mo, ilan? Yung nakalagay nga, and the word is with God, naging dalawang persona na yun. Naging dalawang ano? Persona ng Diyos. Naging dalawang persona. Na, Oo. sabi mo. So, magka-distinct na person yung binabanggit doon. Yung logos, Yes. distinct person, tsaka yung tawag dito, yung theon, distinct person. Bakit ang ginamit na preposition ay pros? Ano ba Tagalog ng pros? Sumasa Diyos. Distinct ka yun, kaya sinasabing sumasa Diyos. Pag sinabi mong sumasa Diyos, kasama. Pero distinct kasi hindi pumasok or hindi sa mismo Ama. Hindi sa isipan ng Ama, kundi kasama. Hindi Ibig bro, ang sabihin- ginamit na preposition ay pros. Ibig sabihin, hindi siya distinct na magkaiba. Kaya ang ginamit ay pros, relation siya doon sa nagsalita. Yun. Sapagkat, salamat sa pagsagot mo. Yan din ang gusto kong explain yung sagot mo. Or pagpapaliwanag mo. Kasi, iisa silang Diyos. Kaya yung ginamit doon na pros ay pakikipag-isa or pakikipag-ugnay nung another person of God. Kaya, tugma yung paliwanag mo na iisang Diyos, hindi mo pwedeng sabihin ilang Diyos, kundi ilang person dahil magkaugnay sila. Hindi, ang sabi Next mo question. kanina, distinct, Next question. diba? Ang sabi Oh, mo, next- distinct. Next Magkaiba. question. Pag sinabing distinct, magkaiba. Pang-apat na yan ha. Pag sinabi mo distinct, tama ba? Magkaiba yon. Wait. Pag sinabing distinct, hiwalay. Hindi sila magkasama. Hiwalay. Ibig sabihin ng distinct, meron kang sarili mong persona or identity. Ang sabi mo, hiwalay. Paano naging sumasa Diyos yung hiwalay? Kung hiwalay siya, bakit ang Okay. nakalagay ay pros Okay. yung preposition? Ganto yung kapatid. Halimbawa, sumasakin ka, kasama kita. Pero hindi ka nasa loob ko. Kasama kita pero hiwalay tayo. Ayun yun. Kaya nga, bro. So, ilan na ngayon lilitaw yung binabanggit mo na Diyos doon na magkasama pero magkaiba silang distinction, tama ba? Katulad nga ng sinabi mo bro, sabi mo, yung ginamit doon na pros or sumasa, kumbaga kasama, ibig sabihin may ugnayan, kaya ginamitan ng pros dahil nga may ugnayan sila pero distinct. Bilang mag-ama, yun yung tinatawag na relationship na ugnayan nila. Kaya tama ka sa paliwanag mo na pros dapat ang gamitin sapagkat meron silang ugnayan. So, lilitaw nga, dalawang independent being yung tinatukoy mo, tama ba? Hindi nga independent kasi ang sabi mo nga meron silang ugnayan. Kapag ginamit mo yung ugnayan or yung pros is galing, ibig sabihin galing sa iisang espiritu. Kaya nga nagkaroon ng ugnayan eh. Ikaw ba? Ba't ka nagkaroon ng ugnayan sa magulang mo? Kasi galing ka doon. Yung word or yung tinatawag na spirit na kasama ng Diyos,
na ginamitan ng pros, kaya siya ginamitan ng pros kasi yung ugnayan niya or pakikiugnay niya dun sa kasama niya is because galing siya dun. Katulad din natin na galing sa ama at ina natin. Okay, mag-conclusion na ako. Pinalilitaw ni Amen na talagang dalawa yung kinikilala niyang Diyos doon sa John 1:1. Bakit? Ang sabi niya, magkasama. So, yung isa, sabi niya, distinct, magkaiba, pero magkasama. Magkahiwalay, sabi niya, pero magkasama. So, hindi natin maintindihan kung gayon, hindi natin alam kung ano talaga ang stand nito. Kung siya ba ay sumasampalataya na isa lang ang Diyos o siya ay naniniwala na talagang dalawa yung Diyos niya. Kasi sa paliwanag niya, lumilitaw na dalawa yung tinutukoy niya. Distinct na na tinuturo niya ring Diyos na magkasama. Ewan ko lang kung pareha sila sa sinasampalatayanan niya. Doon pa lang mapapansin na natin mali yung kanyang pagkaunawa doon sa second clause ng John 1:1. Kasi kung talagang lalawakan niya yung pagkaunawa, talagang yung salita ng Diyos sumasa Diyos yun. Bakit? Kasi ang Diyos yung nagsalita. Kaya yung salita na yon, kaya ang ginamit ay pros, hindi siya bukod na na individual o distinct na being. Bakit? Hindi pwedeng maging ganon. Lilitaw, dalawa ang Diyos. Kung distinct being yon, yung sumasa Diyos, Diyos din, at yung kinaroroonan ng Diyos din ay Diyos din, dalawa na ang kinikilala niyang Diyos doon. Salungat na yon sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Kaya mali yung pagkaunawa niya doon tungkol sa logos. Ang tamang pagkaunawa, yung talagang logos ay galing talaga yun sa bibig ng Panginoong Diyos. Kaya sumasa Diyos yun. Ang sabi niya, ginamit niya kasi kasama eh. Ang nakalagay doon, ang berbo'y sumasa Diyos. Bakit? Kasi yung berbo, yun yung salita ng Diyos, sa Diyos yun. Hindi yun bukod na kalagayan ng isa pang Diyos. Mali yun. Kaya yung aral ni Amen, halata nating hindi tunay na aral yung kanyang itinataguyod. Okay na ako. Okay, ang tanong ko sa'yo, ito, unang tanong. Pag sinabi ko sa'yo, Mega Music, ako'y sumasa iyo, nasa loob mo ba ako? Nasa bibig ba kita? Kasama, distinct ba tayo nun? Anong mapapaliwanag mo dun? Sumasa iyo ako. Pagka sumasa akin ka, ibig sabihin nasa tabi lang kita, di ba? Pero hindi tayo magkatulad, magkaiba tayo. Okay, yon. Okay. Yung sumasa iyo ako, Mega Music, salita lang ba kita o salita mo lang ako o hindi? Bro, kung ang example mo ikaw, hindi kita salita. Ibang individual ka, bro. Pero yung nasa second clause ng John 1:1, yun ay word of God, salita ng Diyos yun. Kaya sumasa Diyos yun. Kung ang example mo ikaw, ibang individual ka, bro. Pwede kang dumikit sa akin, pero hindi ikaw ako. Okay, eto pa. Next question. Yung ama mo ay kinakasama ka kahapon. Yung kinakasama ka kahapon na binabanggit na word, distinct ba kayo nun or hindi? Ay magkaiba talaga kami noon, bro. Kaya nga yung pangunawa mo diyan mali. Wait lang. Ang tanong ko, wait lang, salubungin mo tanong ko. Distinct ba kayo ng ama mo nung magkasama kayo? Nga, magkaiba nga kami. Distinct nga eh. Distinct. Okay, distinct. Ngayon, yun, kaya nga mali yung pangunawa mo. Pinalilitaw mo, dalawa ang Diyos. Mali ka nga doon. Hindi nga dalawa ang Diyos, isa lang.
Okay, next question. Pag sinabi mo bang mag-ama, may ugnayan o wala? May ugnayan, pero pag sinabi mong mag-ama, pagkatao, dalawang tao yun. Ngayon, kung sasabihin mo yung anak at ang ama ay Diyos, dalawang Diyos lilitaw. Kaya mali ang unawa nyo. Okay. Lilitaw, dalawa talaga ang Diyos nyo. Last question. Pwede mo bang itanong sa Diyos kung siya ay may physical na anyo? Yes or no? Nasa Biblia naman, ang Diyos walang physical na anyo eh. So, bawal itanong yun. Okay na ako. Okay, mag-ano na ako? Mag 3 minutes, conclusion. Okay, kitang-kita naman natin, umami na si Mega Music. Ginamitan ko siya ng logic para maintindihan niya yung John 1:1 hanggang John 1:1:14. Na yung ginagamit doon ay pros, kahit magkasama, is distinct. Na sinabi ko sa kanya, ako, Mega Music, sumasa iyo. Salita lang ba ako? O may buhay, may anyo? So, ang labas pa rin nun, yung ginamit doon na sumasa Diyos yung berbo, ay may anyo, may kalagayan. Ngayon, tinanong ko ulit si Mega Music, yung magkasama ba is distinct? Or salita lang, ang sabi niya, umamin man, distinct, magkaibang kalagayan. Kahit magkasama, magkaibang kalagayan. So, umamin man siya. Sumunod, tinanong ko siya. Namamaos ako Ano nga yung huli kong tinanong sa kanya? Kaya malinaw na yung ugnayan ng ama at ng anak ay matibay dahil yung ugnayan nila galing mismo sa iisang espiritu. Kaya ngayon, tinanong ko si Mega Music, maaari mo bang itanong sa Diyos kung siya ay may physical na anyo? Ang sabi niya, espiritu siya di mo pwedeng itanong. Ba't niya kanina tinatanong kung may physical na anyo ang Diyos? Yung verbo doon, espiritu, di mo pwedeng tanungin ng physical kasi invalid yun. Tatanungin mo yung espiritu kung may laman. Anong klaseng pag-iisip meron yan? Kaya invalid yung tanong na yun. Kaya nga, yung Diyos, yung verbo, espiritu na kasama ng Ama is in hiwalay na magkasama at galing sa iisang espiritu. Kaya ginamit yung pros, mismong si Mega Music mismo yung nagpaliwanag ng pros, at sana naintindihan niya sana yung paliwanag niya na yung pros ginamit yun dahil may ugnayan. Ginamit mismo yun dun sa sumasa Diyos, yung verbo. Kaya umamin din siya na yung ugnayan ng word tsaka nung Diyos Ama ay bilang espiritu, galing sa iisang espiritu. Kaya pala tinatawag ng Ama na anak na yun dahil galing mismo sa kanya. Time. Sino yung gusto magtanungan? Is God at saka Ruth? Hindi, Is God. lang ako. Isa pang tanong, bro. Isa pang tanong para maano ko na. Okay, isang round. Sige. Isang pa. Sige. Okay, sabi mo, being na yung logos, tama ba? Being, kapatid. May identity. Pagka being ba, may source ba yon? May pinagmulan? Di porket may pinagmulan, kapatid, hindi na Diyos. Hindi, ang tanong bro, pagka being, may source ba yon na pinagmulan? Yes or no? May source, manggarod. Ano daw? May source. Ngayon. Ang Diyos ba, ang tunay na Diyos ba, may pasimula? Ito ang sagot ko. Walang pasimula ang Diyos. Amen. Wait lang, patapos ng ko. Walang pasimula ang Ama, which is the Godhead. Dahil yung pasimula ay attribute niya. Siya mismo yung pasimula.
di mo pwedeng itanong sa Diyos kung saan siya nakalagay nung pasimula dahil invalid question yun. Yung kalagayan is mismong inaari niya. Siya mismo yun. Yung pasimula, siya mismo, inaari niya lahat. Lahat ng bagay, nagsimula sa kanya. Kaya yung eternal, masasabi natin, na attribute niya. Kaya yung attribute na yun, ibinibigay niya naman sa anak. Dahil yung anak, galing sa ama, eternal God din siya. Ang labas, wala rin siyang pasimula dahil, ano daw? Attribute pala ng Diyos yung pasimula. Kasi kung sasabihin mong kalagayan lang yun, di nauna pa yung kalagayan sa Diyos. Hindi, ang labas nun, hindi na Diyos yung ama. Hindi nga. Inaari ng ama na siya yung pasimula. Attribute niya mismo yung pasimula. Which is, tumutukoy sa walang hanggan or eternal. Kaya nga, kahit yung anak ay galing sa ama, attribute yung pasimula, kaya naging attribute din ng anak yung kung anong meron ng Next ama. question na bro, next Next question. question. Oo, haba eh. Sabi mo, may being na at sumagot ka na may source. Kasi pag being may source, may pinagmulan. Umamin ka naman. Tapos sabi mo, ang Diyos walang pasimula. Ngayon, eto tanong ko, kung being na, bakit sinabi sa 14 ay ginomay? Or ganito, yung root word niya ay ginomay. Alam mo ba yung ginomay? Tagalog mo lang kapatid, para di na tayo lumayo. Sa English, come into being. Anong verse ba yan binabasa mo nang maunawaan ko agad? Yung John 1:14, di ba? Yung na, pero doon sa Greek word na ginamit ay ginomai or come into being. Come into being pa lang o being na? Ano Okay. ano ba ang ano mo? Ano ba stand mo diyan? Okay, unang-una, ang una, espiritu, di mo pwedeng tanungin kung may kalagayan siyang physical. Kaya nga espiritu, kaya ang nakalagay doon, become, because ang susunod niyang katawan, meron ng physical. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko po, bro, ang sabi niya kasi being. Ngayon, ang tanong ko doon sa salitang Greek na ginomai na come into being. Ang tanong ko, come into being pa lang o being na? Okay. Categorical yun, bro. Mamili ka. Okay. Being na or come into being? Ano doon ang All ano of mo? the above. All of the above. Kasi, unang-una, being is spiritual, being in flesh. Gets mo na? Being in spiritual, kasi sabi doon, become. So, ibig sabihin, meron siyang being before a flesh. So, tumutukoy yung unang being is spiritual, then come to a flesh. The spirit is come to be a flesh. The word become flesh. Gets mo na? Ibig sabihin, 2 beses naging being yung ano. Ulit ang sagot. Ulit ang Okay, sagot. teka lang. Ay, tanong ako, hindi ulit ang sagot. Ibig bang sabihin mo, 2 beses naging being, yes or no? Yes. Yes. Being is spiritual ng pasimula kasi sabi word. And word become flesh, nakasulat mismo. Pangalawang being niya is being in flesh. Oh, malinaw naman ah. Anong laban mo doon? Talinaw ba yun? Oo, ako naman magtanong. Sabi mo, isang tanong lang, tas ako naman. Okay. Sige, conclusion bro, conclusion. Ayaw, 3 minutes. conclusion. Last round to. Una, Last round, bro. masyadong nakalilito na yung kanyang stand. Kasi lumilitaw doon sa stand niya na talagang dalawa yung ano niya, yung Diyos niya na tinutukoy niya. Yung una na inamin niya na merong daw source o may pinagmulan. Wala namang Diyos na may pinagmulan eh. 'Di ba? Basta maipilit niya lang o magpalusot. Ang Diyos, ang katangian ng Diyos, hindi niya katangian yung may pinagmulan siya, bro. Ang isa sa katangian ng Diyos, wala siyang pasimula.
wala siyang pinagmulan. Siya yung creator, siya yung pinagmulan ng lahat ng bagay. Kaya yung sinasabi mong Diyos mo na may pinagmulan, hindi yun tunay. Tandaan mo. Kaya yung nakikinig dito sa'yo, hindi ko alam kung paniniwalaan ka na ang Diyos na kinikilala mo ay may pinagmulan. Hindi yun katangian ng Diyos, bro. Ang katangian ng Diyos, walang pasimula, walang hanggan. No? Para sa kaalaman mo lang. Tapos ngayon, ang sabi mo, pareho, being na naging come into being, pambihira na yan. No? Pag sinabing come into being, doon pa lang siya magsisimulang magkaroon ng kalagayan. Hindi hindi pwedeng may kalagayan tas may kalagayan pa uli. Walang bihira. Doon come into being, doon pa lang siya magsisimulang magkaroon ng kalagayan. Bakit? Kasi sa pasimula, wala pa plan or sa idea o salita pa lang. Kailan nagkaroon ng kalagayan o katuparan? Nung matupad yung salita ng Panginoon Diyos. Ano ang katuparan? Ang katuparan, tao sa likas na kalagayan. Yun ang dalisay na aral. Hindi yung kagaya ng aral mo. Kaya nagkakalito-lito ka eh. 'Di ba? Sinabi mo may source yung logos. Di natural, hindi nga Diyos. May pinagmulan, may pinanggalingan eh. So, nalitong-lito ka na sa stand mo ngayon. Paano mo hindi didepensa yan? 'Di ba? Ano na yan? Contradiction na yan. Tapos sabi mo, pagkatangian yung pagiging may pasimula. Hindi, bro. Hindi katangian ng Diyos yun. Ang katangian ng Diyos, yung nakasulat sa awit 92. Mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Ikaw, ang Diyos. Yun ang Diyos. Hindi yung kinikilala mong Diyos at ginawa mong Diyos. Di ba? Diba? Paano mo gagawin Diyos tapos nagiging laman? Nagbago? Walang Kaya naman naman, Diyos nagbago. Ito na magtatanong. Yung ama, being ba siya as a personal being or divine being o whatever it's being, spiritual being, kung ano mang gusto mong being? Basta being siya, being God. Matatawag ba siyang being, yes or no? Or independent being yung God doon. Bakit? Wala kasing pasimula. Oo, pag sinabi independent being, walang pasimula, bro. Okay. Yung kinikilala mong God, teka lang, sumasagot pa ako. Yung kinikilala mong another God pa dyan, sabi mo, magkasama sila, di dalawa, ano yun, sabi mo, may source, may pinagmulan, kaya hindi yun tunay na Diyos, bro. Okay, next question. Inamin mo man, may being pala? So yung another being, wait lang. Sabihin na natin independent being. Independent being. Yung tao, matuturing bang being? Yes or no? Yes, kasi ang tao, may pinagmulan yan, may source yan, being talaga. Kaya nga hindi yan Diyos eh. Kasi may source yang pinagmulan. Kagaya ng sinabi mo, yung tinuturo mong logos na may source, na may pinagmulan, being sabi mo, talagang hindi yun ang tunay na Diyos. Okay. Ilang being na yung nabanggit mo sa tanong ko? Yung sinabi ko lang na ang being doon, yung Diyos na independent being. Kasi yung logos doon, wala pa yung kalagayan, salita pa lang yun. Kailan yun? Yung come into Wait lang, being. ang layo na ng sagot mo. Ang sakto tanong yung ko, sagot ko, ilang bro. being na yung nasagot mo? Isa, dalawa, tatlo? Yung sinagot kong unang being, bro, yung independent being. Lilinawin ko lang na yung logos doon, wala pang being. Salita pa lang yun, bro. Ilan yung Salubungin mo yung nagkaroon? tanong Kaya ko. nga ang ginamit, bro, come Wait into lang, being. salubungin mo yun lang yung tanong ko, bro. Sinasalubong para di tayo ko naman, lumayo. bro, Para di lumayo. Hindi ako Sabi lumalayo, ko, bro. ilang being Yung- yung binanggit mo? Isa yung ama? Isa yung tao? Ilang being na yun? Yun sa tanong, base sa tanong mo hindi base sa tanong mo, yung tao being din. Di ba?
Ngayon, yung Diyos, independent being. Wala yung pasimula, O, bro. ilan na yun? Ilan na Ngayon, yun? ito ang stand namin. Yung logos doon, bro, come into being pa lang. Nasa 14 yung sagot. Okay, Kaya okay. nung natupad yun, naging tao o naging laman, nagkaroon ng kalagayan, naging being siya, bro. Okay, next question. Halimbawa, pogi ka, Mega Music. Yung kapugian mo, yung katangian mo na pogi, nanganak ka ngayon, mamamana ba yan ng anak mo, yes or no? Ang layo na, bro. Basta, Kapag yes or no, sumagot ka lang. Logic nga to para matauhan ka eh. yung attributes, bro, katangian, bro. Halimbawa, ako, inaamin ko naman, no, talagang gwapo ako eh. Mamamana ba yan ng anak mo? Yes or no? Siyempre, mamamana yun ng anak ko kasi gwapo nga Okay ako. na, okay na. Ano na ako, conclusion? Umamin man. So, naintindihan niya pala yung ibig sabihin ng attribute. Okay, katangian yung attribute. Yung ano kasi kapatid, yung paulit-ulit ko na lang to in-explain sa iba, kahit sa ibang mga INC tsaka sa ibang reliyon. Pag sinabi mo kasing eternal, hindi mo pwedeng sabihin na yan ay kalagayan. Yan nga ay katangian ng Diyos. Ang kukulit nyo. Katangian nga yan ng Diyos kasi kung kalagayan yan, saan mo ilalagay ang Diyos nung pasimula? Siya nga mismo, ang kalagayan niya mismo, ang yang sarili niya. Kaya nga yung eternal or pasimula, ay siya mismo. Inari niya yun, katangian niya yun. Kaya, yung katangian niya na yun, kung sa tao nga namamana, sa Diyos pa kaya, sa anak niya pa kaya, hindi kaya mamanahin ng anak niya yun? Kung yung ama espiritu, natural, yung anak niya espiritu nga. Ilang being sila? Isang being. Being God. Being spirit. Independent being ba sila? Matatawag bang independent ang Diyos? Diyos na ang nagsabi. Wala nang ibang Diyos liban sa akin. Pag sinabing, pag tinukoy na kasi yung Diyos, yun na yung being nila. Being God, pag sinabi mo namang persona, tumutukoy naman yon sa identity ng Diyos, which is yung Ama, which is yung anak. Ano ba ang being ng anak tsaka Ama? Di Diyos. Kaya, tugma pa rin na wala silang, iisa silang being. O, yung katungkol naman sa bakit may pasimula yung anak, hindi na ba Diyos yung anak doon? Bakit? Bakit? Ano ba pinagmula ng anak? Para sabihin mong hindi na Diyos. Pinanggalingan niya, eternity. Bakit? Inari mismo ng Ama yung pasimula. Siya mismo yung pasimula. Kaya nga ang ginamit kay Kristo sa Revelation, siya ang pasimula, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang katapusan, na tinutukoy sa katangian ng Ama na inari niya. Na inari din siya ng Ama. Inari nila yung isa't isa dahil galing sila sa iisang espiritu. Huwag nung itulad sa tao na kailangan pa ng pagmimit or pagsisex para ipanganak. Sa espiritu nga ay iba. Eternal doon, di na kailangan ng ganun-ganon. Kaya nga, si Kristo, nung pasimula, siya nga ay salita, which tumutukoy sa espiritu na may kalagayan, at siya ay galing sa Ama, at minana niya lahat ng katangian ng Ama.